Ulam for the day. Nandito na si Tatay. Good morning, Tay. Good morning din. Ay, talagang ganyan ang buhay. Talagang ganyan. Talagang huwag lang may init. Laban lang yung laban ba? Kapatid ko po. Tama no? Kaya tumutulong sa akin. Hello, good morning. Breakfast tayo. Tama siya. Ay, simpag mo yan. Kain ka na tita yan. Ayun. Lagyan mo na ako dito. Kain na si Tatay. Oh, sige na, salamat. Bait ni Kuya Mulong. Diba nakuha mo na? Hey. Ay. Baka. Sinabawang. Sinigang. Sarap yan. Minsan lang. Hindi pala ba? Ay, talaga ba? Yan. Ano yung si masarap? Oh, Kumuha ng baka. ayan na. Mayroon. Yan. Ano to? Taba. Taba to ng baka, no? Oo, pero may laman. Yan ang pak. Malasa naman tong baka. Masarap naman to kasi yung baka. Ano tayo, very good tayo. Mm-hmm. Kapalakas tayo. Siyempre. Laban lang yung laban. Ay, kung nga sa kapatid ko, nakakain na ako eh. Pinagagawa ko yung gusto kong ulam. Kasi tayo, Darating naman yung araw, yun din tayo papunta eh. Gagaling, yun. Basta huwag lang siguro may init. o di ba tayo, sarap. Yung iba kasi hindi matama. Hindi na tumatayo ng pagkakahiga. O yung iba kanya natutuluyan, di ba? Tumataas yung pressure ng dugo. Yung karamihan siya ganun na. Kakape ka? Oo. Gaw, Love. kape ni tatay. Ha? Kakape, ang ginistik ko. Ha? Kape daw. Saksak mo yan. Maaga ko siyang... Pag nagkakasakit, karamihan din sa amin, pag nagkakasakit, nakahiga na lang sa bahay. Nako. Maaga ko siyang pagpunta sa kadiwa. Para magandang baka na ulo niya, madilaw-dilaw. Isang kapatay, 2 araw ganyan ulam natin. Dami. Andiyan yung kapistik ko. Ito yung asukal. Wala dito. Nandoon. Nandun yung gunting. Sa ano? Lababo. Walang betchin yan tayo. Sigang dito. Hindi ganyan eh. Suka ang pinang-asin. Kayo para vitamina, bali naman lagi. Nagtitipid eh. At suka, sinigang. Wala kang suka. Diba tayo? Tikman mo, suka. Labsak na ba? Hindi pa. Ay, diba oh. Kanina pang madaling hour, ewan pag hindi lumambot siya. Yung ganito kalaki na parang ano, atin. Parang ito na parang siniguela.
Yun ang hinahalo sa amin sa ano, sa Bisaya. Hinahalo sa amin sa pinaksil, batuan. Eh, sabi meron yan. Meron yan. Pinaksil at saka sa ganyan. Ba't nanililit ko lang yun? Hindi na tayo bukas. Alam mo yan. Diyan na tayo, mas dantay. Ha? Diyan na tayo, Ha? mas dantay. Hindi pa. Wala pang takip eh, baka makatulakan. Bubuksan na yan, saka ano. Hindi rin, saka sa to, ay sinintay. Oo yun. Bawlan eh. Okay. Yan, wala yung pagkain natin. Wala na, kain na muna tayo. Natutupin si Dani, ayaw, nahiya. Yung, Si Dani ba? eh yun naman din, alam mo naman galing. Pupunta ng ano yun? SS. Ato na ba? Pupunta ng Tasca, ayusin yung SS niya. Bakit pindas ka? Yung ano na yung hindi niya naayos. Yung record? Oo. Pero bigyan mo ako konting sabaw. Huwag mong papatayin mo lang ha, pinatay mo. Kaya hindi, paano lumambot? Nag-gas-gas pa eh. Kulambot na kayo na. Sa sili. Sigas-sigas pa. Hello, good morning friendship. Almusal tayo ng madaling araw. Sasabayan ko yung anak ko sa pagkain niya kasi ano siya ngayon, papasok sa trabaho. Kaya nag-almusal na rin ako kasi sinabayan ko siya para may kasama siya. Ano pala ngayon? 4:20 in the morning. Kain tayo. May ano pa dito, oh. Piniritong saging. Salamat yung 5 minutes ka para kumain. Ay, nakain ka na. Na-edit ko na yung video ko kasi puyat nga lang ako ngayon. Anong oras? Hanggang alauna ka ba? Hanggang 2. Hanggang 2 p.m. pa? Ating ina ang nagsisilbing ilaw ng tahanan. Wow. 17 minutes yan. Dami. 17 minutes lahat. Okay. Papasa mo na yan bukas. Kahit sa store, papasa ka na Sige, ano mo. At masayang tahanan. Medyo lakasan mo konti. Ang ating ina ang nagsisilbing ilaw ng tahanan. Ang nagpapanatili ng liwanag sa isang puno ng pagmamahal at masayang tahanan. Sa pagharap sa ating buhay, ang ating mga magulang ang unang gumagabay. Sa ating unang pagdapa, sila ang tumutulong sa atin upang bumangon muli. Sa bawat problema, sila ang unang ating nalalapitan at handang makinig. Ngunit sa ating mga magulang, sino ang handang makinig sa kanilang pinagdadaan ng hirap araw-araw upang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan? Ngayon, pakinggan ang tinatagong dilim sa buhay ng ating tinuturing na ilaw ng tahanan. Kasi na-interview na lang yan. Thank you po na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na may interview po namin kayo. Gusto lang po namin sana malaman po yung
opinion or advice niyo po or sa loobin niyo po about po sa paghihirap ng isang nanay para po mapag-aral yung anak nila, yung mga sacrifices niyo po para sa kanila. So, ilang taon na po kayo? 32 po. Ilan po yung anak niyo po? Tatlo. Yung work niyo po ba is housekeeping po? Sa pag-housekeeping po, ano po yung mga challenges na napagdaanan niyo po? Ito yung sacrifice ka sa mga bata, magbabantay, gano'n. Wala magpapa. Ilang taon na po ba yung mga anak niyo po? Pangalan ko 12, pangalawa 10, ang bunso 4. Kayo lang po yung nag-work po sa family? Ay, dalawa po kami mag-asawa, pares po kami may work. Wala po talaga nag-work? Wala. Kasi bata lang talaga na iwan sa bahay. Yung pagkasiguro po ang naisip niyo po yung pag-aalala po minsan. Pero may tumitingin naman po sa kanila. Wala po. Wala talaga. Yung panganay na lang po na. Opo, pag ganito, tunay pag gabi, yan, kahit isang oras, walang magbabantay. Pero uwi ang panganay, pangalawa, sa school kasi Nagsasalita po sila. Tapos, Bali po, sa work. yung trabaho niyo po ngayon, napapagkasya naman po siya sa pang-araw-araw na po gastos. Yung kasi naman po, nagpapaako. Kahit minsan ipit, pamasahe, Napapagtyagaan pa rin po. Bali, kung makakausap niyo po yung mga anak niyo po ngayon, ano po yung masasabi niyo sa kanila? Masasabi ko sa kanila gusto lang nila makatapos ng pag-aaral. Para sa kanila rin naman ang namin sa trabaho. Sa mga kabataan naman po katulad namin na nag-aaral po, ano po yung masasabi niyo? Ang ano po sa kanila, masasabi sa kanila na ano nila yung magulang nila. Iyak ko na lang. Okay lang po. Yun po yung purpose namin para gumaan po yung pakiramdam nyo. Kasi alam po namin na minsan kailangan din ng mga magulang na may makikinig sa kanila. Kasi para sa kanila rin naman. Kaya tapos, para maganda yung buhay nila. Maraming salamat po. Sana po, bigyan pa po kayo ni God na mahabang buhay, kalusugan, para po masurvive nyo pa po yung pag-aaral ng mga anak nyo at mabigyan nyo po sila ng magandang buhay. Maraming salamat po. Thank you po. Bali ang unang Malama. Ay, ibalik mo yan yung umpisa na hindi masyado marinig yung yung sinabi mo na umpisa. Yan. Ang ating ina ang nagsisilbing ilaw ng tahanan. Ang nagpapanatili ng liwanag sa isang puno ng pagmamahal at masayang tahanan. Sa pagharap sa ating buhay, ang ating mga magulang ang unang gumagabay. Sa ating unang pagtapa, sila ang tumutulong sa atin upang bumangon muli. Sa bawat problema, sila ang unang ating nalalapitan at handang makinig. Ngunit sa ating mga magulang, sino ang handang makinig sa kanilang pinagdadaan ng hirap araw-araw upang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan? Ngayon, tayo naman ang makinig. Ating pakinggan ang tinatagong dilim sa buhay ng ating tinuturing na ilaw ng tahanan. Ma'am, Ganda. Kuyat. Kuyat, okay lang yan. At least natapos mo na yung ano. Gusto ko na lang sa kanila. Sila na magpasa sa ano. Ganda siya. Pamilya kapag salo-salo sa kainan, sa pagkain. Ito. Yan. Kaya dapat talaga na during hapagkainan, kompleto ang pamilya para masaya. Konti. Yan. And I'm here. Thank you guys. Thank you friendship. Love you.
Ano pa kumain mo lang? Ikaw. Kumain na. Mamaya na yan. Para kanino yan? Akin, si. Ang akin nga ito, letter C. Letter C? Wow, nice. Rainbow style. Rainbow, 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 rainbow. 150 Rainbow. Puro na-letter siya. Okay. Nagawa ng pangalan. 150 naman yan. Enjoy Yan kasi pang bata eating. lang. Share with you, friendship. Sinigang. Sinigang na baka.